In this video, magka-transfer tayo ng pera from your SSS Quick Card na nakalink sa Union Bank mobile app papuntang ibang bank. So, magka-fund transfer tayo and i-check natin kung magkakaroon ba ng kahit anong issue, libre ba yung pag-transfer, gamit lang yung cellphone natin. And kung first time mo nga pala sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung naging successful transfer ko sa paglipat nga ng pera gamit lang yung phone ko. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito nagawa. Ay, itetest na rin natin kung magkakaroon ba ng kahit na anong issue and madali lang ba itong gawin. Go to dashboard tayo. And ito agad yung makikita natin yung homepage. As soon as mag-login kayo, let's say mag-log out muna ako, tap ko tong yes. Sa akin kasi na-enable ko na yung fingerprint login. So, pwede ako mag-login gamit yung fingerprint ko. Kung hindi fingerprint yung pinang-login ninyo, pwede naman yung username and password. And meron kami ginawang hiwalay na video kung paano ba i-link yung SSS Quick Card, yung ATM card natin, sa Union Bank mobile app. Pwede nyo i-check yung video tutorial. Nasa description sa baba yung link. This time, makikita ko na kaagad yung Quick Card account ko. Applicable din to sa UMID kasi pwede nyo rin siyang i-link sa Union Bank mobile app. Pareho lang din yung magiging process. This time, ang gagawin ko is send money. And magpapadala nga ako sa ibang bangko. So, tap ko tong other banks or e-wallets. Meron dalawang paraan para makapag-transfer. Or tatlo pala. Pero ang ginagamit ko rito is yung top 2, yung InstaPay and PesoNet. Kapag PesoNet, pwede kang mag-send up to 10 million per transaction. So, pwede yung malaking transfer dito. Libre lang yung transfer. And yung pag-transfer is pwede mag-reflect after a few hours or kapag naabutan ka ng cut-off, the next banking day na mapapadala yung pera sa kabilang account. Pero mababawas na yun sa balanse mo. Pag InstaPay naman, as soon as mabawas siya sa balanse mo, magpapakita na agad yung perang padala sa kabilang account. Ibig sabihin, real-time siya. And may charge siya na 10 pesos kung more than 1,000 pesos yung ita-transfer mo. And for a limited time period lang yan until November 11, 2023. Pero after this, may charge na yung pag-transfer. Right now, 10 pesos yung nakikita ko, pero possible magbago to. And ang pwede lang i-transfer is up to 50,000 pesos, which is sa akin malaki pa din. Tap ko na itong InstaPay kasi mag-transfer lang tayo ng napakaliit na amount for testing. For select bank, piliin ko na yung BPI. Pwede nyo piliin yung ibang bangko. Let's say ang meron kayo is Land Bank, BDO, Metro Bank, PNB, or kahit ano pa yan basta nandito. Piliin nyo lang yon. Kahit nga GCash, pwede ka mag-transfer or sa Maya. Pareho lang din yung magiging process. Ang i-enter nyo dito is yung account number and yung account name. Kung sino yung may-ari ng bank account na yun, yun yung ilalagay nyo dito. So, kompletihin ko lang to. Tap ko yung done. Dito sa notify recipient, kung gusto nyo siyang maka-receive ng notification via email or via text, pwede nyo ilagay yung information dito. Sa akin, lagay ko na. Tap ko yung done. Kapag na-review nyo na lahat ang tama, tap lang yung next. And ilagay dito yung amount. Sa akin, 10 pesos lang muna. Or siguro try natin 15. Done. For the purpose, fund transfer, payment, or donation yung pagpipilian nyo. Sa akin, fund transfer na lang. Scroll up ko lang, tap ko yung next. Ito yung opportunity na dapat ma-review natin yung information na nilagay natin. Kasi pag bali yung bank account na nilagay natin dito pero na-transfer yung perang padala, magkakaroon talaga ng issue and may hirapan tayo na makuha yung perang yon unless hindi talaga nag-exist yung account number. Pero para maiwasan yung mga hassle, i-make sure na lang na tama talaga yung information na nilagay dito. Sa akin, tama na. Na-review ko na. Tap ko yung transfer. Ito yung reminder na just in case magkaroon ng issue like nabawas yung pera pero hindi successfully na-transfer yung pera sa kabilang account. I-investigate yung issue. Kailangan natin i-report yun sa Union Bank. Ito yung number nila or email address sa number 3. And naabutin ng 1 to 2 banking days. And pwedeng makredit yung pera pabalik sa'yo or doon sa pinaglipatan mo. Pero again, normally kapag tayo yung nagkamali, pag maling account number yung nalagay natin, may chance na hindi na mabalik yung pera. Pero kung yung account number na in-enter natin is hindi pala nag-exist, pwedeng bumalik sa iyo yung perang padala. Pero bottom line, i-double check lahat ng info bago mag-proceed. Tap ko itong proceed with transfer. And also in the past naman, kapag nagka-transfer ako, hindi naman nagkakaroon ng issue, basta dinouble check lang yung mga info. Touch ID, ibig sabihin i-approve ko tong transaction na to. Pwedeng via SMS or OTP, pero sa akin, yung fingerprint ko yung pinang-approve ko. Ito na, processing na siya and successful na. Dito naman sa BPI account ko, dapat mag-update tong balance ko. Mahiging 14,416. So, refresh ko muna to. I mean, 14,431 kasi 15 pesos nga pala yung tinransfer ko.
And dito sa transaction history sa bandang baba, ito na nga nakalagay yung recent transaction na credit or may pumasok na pera sa atin worth 15 pesos. So overall, nakita natin na hindi naman nagkaroon ng kahit na anong issue sa pag-transfer online. I-make sure na tama yung nilalagay nating info. And madali lang din siyang gawin. Gamit lang ang phone mo, hindi mo na kailangan lumabas. Pwedeng-pwede ka nang mag-transfer ng pera. So, pwede nyo nang i-link yung SSS Quick Card sa Union Bank mobile app. Pinakita namin yung step-by-step tutorial guide dito sa video sa baba. Pwede nyo na rin i-check. And sana nakatulong po itong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button and see you sa mga next videos. Bye-bye!